ang planong pagsakop ng Japan sa Mindanao noong 1582. Bago pa man ang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig, may isa ng hindi gaanong kilalang plano ng Japan na sakupin ang Mindanao noon pang 1582. Ang planong ito ay nauugnay sa isang Hapones na pirata at mandirigma na kilala bilang Taifusa o Taifusu. Ayon sa mga tala ng mga Espanyol, si Taifusa ay isang Hapones na lider ng isang pangkat ng mga pirata na aktibong gumagala sa Timog Silangang Asya. Pinaniniwalaang nagtatag siya ng isang maliit na kaharian sa Mindanao o sa isang malapit na isla kung saan siya at ang kanyang mga tauhan ay nakipag-ugnayan sa mga Muslim na sultanato ng Mindanao. Dahil sa lumalakas na ugnayan ng mga Hapones at ng mga Muslim sa rehiyon, nag-alala ang mga Espanyol na maaaring maging kaalyado ng Japan ang mga Muslim upang labanan ang kolonyal na kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas. Bagamat walang matibay na ebidensya na aktwal na naganap ang isang malawakang pagsalakay mula sa Japan, ipinapakita ng kasaysayan na mayroong matagal ng koneksyon sa pagitan ng Japan at Mindanao bago pa dumating ang mga Espanyol. Ilang talaan rin ang nagpapahiwatig na may mga Hapones na nanirahan sa Pilipinas noong panahong iyon, partikular na sa Luzon at Mindanao, bilang mga mangangalakal at mandirigma. Sa kalaunan, hindi nagpatuloy ang planong pagsakop ng Japan sa Mindanao noong 1582 marahil dahil sa pagbabago ng mga prioridad sa Japan at sa patuloy na paglakas ng kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas. Gayunpaman, ang planong ito ay nagpapakita na noon pa man, ang Mindanao ay isang mahalagang bahagi ng kalakalan at geopolitika sa rehiyon at patuloy itong naging sentro ng interes ng iba't ibang bansa sa kasaysayan. Laging tandaan mga kahistoryador, huwag limutin ang ugat ng ating pagkatao, ang kasaysayan ng ating pundasyon. Ang kwentong kasaysayan ng lahat ay kasama ka sa bawat kabanata.